Magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Napaka-bless po natin na kahit bumabagyo po ay talagang nandiyan po yung protection ni Lord sa bawat isa. Patuloy na kabutihan ni Lord sa atin. Hallelujah. Ngayong umaga po, tayo po muna ay magpuri at tumawag sa ating Panginoon. Sama-sama. Praise you, Lord. Let me be in precious silver, purify my heart. Let me be you, Lord.
Ganyan naman po sa ating, pwede na po tayo sa opening prayer na panguna po ni Brother Landor Sr. Praise God, hallelujah. Panginoon Jesus, maraming salamat Lord na kami, Panginoon Jesus, maraming tinig ko Lord Diyos at dito ulit sa bahay mo sa bahay, Panginoon Jesus, God, kung makapapuri kami Lord, makahingi lang ng iyong gabay o God, hallelujah. Panginoon Jesus, Lord, maraming salamat Lord Diyos sa lahat ng iyong gagamitin ng God. Panginoon Jesus, ang Holy Spirit mo, dapat siya mamagitan sa umagang ito o God, Panginoon, wala kami magagawa o kumagawa sa Panginoon sa karagis na amin ito. Panginoon Jesus, Lord, narito kami, O Diyos, handa mo pasiyasat, Lord, ano man ang kamalian namin, O Diyos, na hindi naisoko sa iyong harapan, O God, Lord, patawarin mo kami. Umagang ito, O Diyos, dapat kami, Lord, na kami tumanggap ng iyong banal na salita sa umagang ito, Lord. Tingko, salamat Panginoon sa at nubay mo ugat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalagong panghabang panahon. Bakilang himala at kababalaghan, tanging siya lamang ang makakagawa. Pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan, sa kanya talino ay kanyang ginawa, iyaong mga langit, pagkat walang hanggan at hindi kupas ang kanyang pag-ibig. Amen. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah! Celebrate
tayo pawis natin, Panginoon, mga kapatid. Standing in all of your grace, setting my feet in your grace, entering into your presence, to be born again. God of all heaven, God of all heaven, holding me in your embrace, feeling love that surrounds me. Oh God, I stand in awe of you, Jesus. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I'm just living in me, serving you for all eternity. Stand on you, this race that I run. No longer my way, Your way will be Setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold your yung pagkakataon ng Panginoon na hindi po perfecto na ng bawat isa Panginoon. Subalit, alam niyo po yung mensahe, Lord, na isip Panginoon na gamitin ito, Panginoon. Alam niyo po ang mensahe, Lord, ng aming mga puso, Lord.
Lord, wala na kaming ibang hahanapin pa, Panginoon, sa buhay namin, sapagkat alam po namin, Lord, nariyan ka, Lord. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang naiisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang nag-iisang Panginoon. Kaya ang nalasin ng puso ko sa piling mo. Yes, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Silang Panginoon. Hallelujah. 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 Na kami sa piling mo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Wala nang naiisip pa, kundi mamalagi sa piling mo. Wala nang papatay, wala nang papatay sa'yo. Isang sa piling mo, Lord. Hallelujah. Kapag Panginoon, kapag kami nasa piling mo, Lord, wala na kami dapat ipangamba, Lord, sa lahat ng bagay. Hallelujah. Salamat, Lord, sa patuloy mong pagmamahal, patuloy na katapatan mo, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Na hanggang ngayon, Lord, hindi mo kami sinusukuan, Lord. Talagang hindi mo kaming hinahayaan, Panginoon, malayo sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya naman po sa iyo lamang namin, Lord, tinataas at binabalik lahat ng papuri. Hallelujah! Panginoon, hallelujah! Salamat sa Maraming salamat po sa
team worship na nag-handle para sa atin. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa Sunday School na pangungulay. Sister Marilyn, pagkakapag po natin. Hindi ko makuha niya may technique ko lang. Baka nabasa. Pag ginaganon ko, naputik. Sorry. Saan pa yung pag tinikan yung daan sa antika? Pag tinikan, dapat yung daan sa akin. Hirap. Amen? Ano yun ba? Bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo. Ayoko natin ang ating mga kayo. Praise God, hallelujah, oh we praise you Lord, we glorify your name. We exalt you Father, hallelujah, hallelujah, ang mananging banal. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, nandito kami Lord, nagpapakumbaba na aming mga sarili, lalo na ako Lord, na gagamitin mo Lord sa Sunday School. Bigyan mo ako Lord ng wisdom na nagagaling sa iyo Lord Jesus Christ. Upang ito Lord ay nahibagi ko ng maigi at maunawaan ng mga nakikinig. At ito Lord ng aming gabay na mamuhay na ayon sa iyong kalooban Lord Jesus Christ. Ama, binabalik ko sa iyo ang kapurihan, pasasalamat sa tanging mong pangalan ng kapangyarihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen! Hallelujah! Ang ating topic ngayon ay pinamagatan kung ano-ano ang mga hamon sa buhay at paano natin ito mapagtagumpayan. Amen? Makinig yung mga bata ha, kasi pag huli na, may question ako sa inyo. Pag nasagot nyo, may premium ito, kaya may pambaon kayo. Kaya makinig kayo. Tandaan nyo yung mga verse para kayo ay makasagot. Amen? Ang ating teksto, Santiago 1:4. Pakibasa kung sino unang nakakakita. Hindi ko pala ito patalino kasi nagdipad-dipad yung aking kapit. Saan ba ito mga tayo? Sino una nakakakita? Pakibasa Santiago 1:4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Amen. Number Hanggang 8, 4. dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Number 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Anong sabi dito? Magalak tayo mga kapatid kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Amen? Bakit tayo magalak? May pagsubok na nga. Yung iba, hindi talaga nagagalak pag nakakaranas ng pagsubok. Dahil dito tayo tinitest ni Lord kung gaano kalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Dahil kung walang mga pagsubok sa buhay natin, tatanungin natin ang ating pananampalataya kung okay pa ba. Amen? Kaya sabi ganit, magalak tayo kung tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok. Dahil alam naman nating mga mananampalataya na hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Kailangan natin harapin ito sa tulong ng Diyos. Amen? At manatiling tapat sa Diyos sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok na darating sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Magpakatatag tayo hanggang wakas. Dahil nandyan yung Diyos natin, hindi tayo pababayaan. May 4 na mga hamon sa buhay na karaniwan natin na i-encounter ng mga mananampalataya. Palagi ito na i-encounter natin. Amen? Number 1, mga pagsubok at kahirapan. Dito palagi nanghihina tayo.
Kahit sabihin natin hindi totoo, apektado tayo kapag dumanas tayo ng kahirapan. Amen? Minsan, hindi na tayo makadalo sa mga pagtitipon. Amen? Dahil iniisip natin kung saan tayo kumita. Basahin natin sa Juan 6:33. Yan, 6:33. Sixteen pala. So, 33. Sinabi ko sa inyo, sinabi ko ito sa inyo upang sa iyong pakipag-isa sa akin ay makagkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit ibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Ano sabi? Magdaranas kayo ng kapighatian. Ano mga kapighatian? Palagi natin na raranasan kahirapan, kalungkutan, sakit, problema, walang trabaho. Amen? Pero ano sabi? Tibayan natin ang ating pananampalataya. Dahil nandiyan ang Diyos natin, hindi tayo papabayaan. Kaya yung ating mga pagdadaluwag dapat maapektuhan dahil lang sa kahirapan. Dahil kung sa sarili natin, hindi naman talaga natin ito kaya kung wala ang tulong ng Diyos. Amen? Kaya unahin lang lagi natin siya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Ngunit tibayan natin ang ating loob dahil nandyan ang ating Panginoong Hesus, hindi tayo pababayaan. Amen? Kaya kahit anong sikap natin, kung hindi natin inuuna ang Diyos, wala pa rin. Kaya unahin talaga natin ang Diyos. Higit sa lahat, sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paano i-add ng Panginoon sa atin? Kung sa kunting pagsubok, problema, wala na. Lupay-pay na tayo. Amen? Dapat kung hawakan natin itong verse na to. Unahin talaga si Lord. Sa Santiago 1, 2 and 3. Pakibasa. Santiago 1, 2 and 3. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na naging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Amen? Kailangan pala talaga natin ng pagsubok. Dahil kung walang pagsubok, ayahay ang buhay, nandyan lahat, wala na tayong kailangan kay Lord. Amen? Kaya inaalaw ni Lord ang pagsubok dahil sa ganitong paraan, pinatatag niya tayo. Kaya pag may pagsubok tayo, wala tayong dapat asahan kundi ang Panginoon lang. Amen? Lumapit tayo sa Kanya, huwag natin sarilinin yan dahil wala yan solusyon kapag tayo lang, hindi natin kaya. Hilingin natin kay Lord yan. Kasi lahat naman tayo talaga dumadanas ng pagsubok, mayroon matinding pagsubok. Mayroon hindi lang, kayang-kaya lang natin. No? Dahil hindi naman tayo susubukin ni Lord nang hindi natin makakaya. Amen? Alam ni Lord kung ano ang ating makakaya mga pagsubok. Dapat magalak tayo dahil naging matatag ang ating pananampalataya dahil sa pagsubok. At magpakatatag hanggang wakas upang maging ganap o walang pagkukulang. Kompleto, lubos. Amen? Ang ating buhay is spiritual. Amen? Yan ang una. Mga pagsubok at kahirapan. Ang verse 1:16-33 at Santiago 1:2-3. Number 2. Tukso sa kasalanan. Ang ating namang verse dito, 1 Corinto 10:13. Kung sino nakakabasa, una-una, pwede basahin. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Sapat ang Diyos at hindi na ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit
sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makapagtuloy ito. Amen. O, wala daw mananampalataya na hindi nakakaranas ng pagsubok. Lahat-lahat talaga. Ang kaibahan lang natin dahil may Diyos tayo. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Tutulungan tayo ng Lord sa lahat ng ating mga pagsubok. Amen? Ang pagkakaiba lang dahil may Diyos tayo na nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok. Amen? At sa sinasabi ko, hindi tayo bibigyan ni Lord ng mga pagsubok na hindi natin ito kaya. Amen? Pag may problema tayo ngayon, mag-pray tayo, di ba? Maya-maya, may solusyon na yan. Amen? Dahil kung hindi ka lalapit kay Lord, sa ating lang sarili na tayo lalapit, talaga wala tayong magagawa. Amen? At sa Santiago 1:13 hanggang 15. Santiago 1:13 hanggang 15. Huwag sabihin ni Uman kung kayo dumaranas ng pagsubok, natin po sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi magtutukso ng masama at hindi naman natin magtukso ang sinuma. Magtutukso ang tao kapag siya'y nakakit at nakatangay sa sarili nito. Kapag ang kita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito ay nagbubunga ng pagkakasala. Amen. O, ano sabi? Huwag sabihin ninyo man na kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, ay tinutukso siya ng Diyos. Amen? Dahil ang Diyos hindi nanunukso. Galing sa kaaway ang tukso. Amen? Natukso ang tao kapag siya ay nagpatangay at naakit ng sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag natanim sa puso, nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan nagbubunga ng kamatayan. Example, kung may asawa tayo, babae man o lalaki, walang pinipili dyan. Tapos natukso ka pa sa asawa ng kapwa mo, yun, kasalanan na yun. Amen? O kapag inano mo pa yun, ginawa mo pa yun, mas lalong kasalanan. Amen? Dapat tayo, makontento tayo kung ano mayroon natin sa ating asawa. Hindi na tayo dapat naaakit sa asawa ng ating kapwa. Amen? Bakit sabi dito, magbunga ng kamatayan? Unahin natin sa pisikal. Kapag nagpadaig ka sa tukso, may asawa ka, nahuli ka ng asawa ng kabit ang tawag. Lalo na sa mga babae, pag nahuli ng asawang lalaki, may kalalagyan, pwede ang buhay mo ang mawala. Amen? Siyempre, kung nakita ka niya doon na ginagawa kayong hindi ka nais-nais, hindi yun makapagtimpi, baka mawala ang buhay natin. Amen? Yan, ang nakakatakot kapag tayo ay nagpatukso sa laman. At sa spiritual naman, mamamatay ang spiritual na buhay natin. Mawala ang relasyon sa Diyos at tatalikod ka sa iyong pananampalataya. Amen. Totoo yan. Dahil napadala ka sa tukso. Diba, may nakikita, maraming mga mananampalataya talaga na sa amin nga, may pastor talaga eh. Member, elders niya. Akala namin naghahayaw lang sila. Hindi naman sa amin talaga church yun, pero doon sa may amin, talaga ibang denominasyon. Yun pala, iba na. Ang dami na nila mga anak, iniwanan nila. At namuhay sila. Ano yung nangyari doon? Nawala ang relasyon nila sa Diyos. Amen? Napakalaking kasalanan na tayo ay mga, anong tawag niyan? Mga ngalunya. Dapat kung may asawa tayo, doon na tayo focus. Amen? Dahil ipinatulog, may kapintasan man yan, perfect man yan, tiisin natin. Basta wag lang magsakitan. Amen? Yun yun. Ang pangtatlo naman, pag-alala at takot.
Yan lagi ang namamayani sa atin. Wala na tayong bigas, wala tayong trabaho. Saan naman tayo kukuha? Palagi tayo takot, palagi tayo nag-alala. Amen? Pilipos 4:6-7. Pakibasa kung sino una. Mga bata, dapat maging ano na tayo para matuto tayo sa pagbubukas ng Bible. 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng pananalangin na may pasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo. Amen. Huwag daw tayong mabalisa kung ano mga pangangailangan natin, hingin natin kay Lord. Amen. Kasi minsan, una kasi yung sarili natin, saan kaya ako pupunta, saan kaya ako mag-a-apply. Unahin natin si Lord sa pag-a-apply natin, totoo yan. Para igabay tayo ni Lord sa tama na trabaho na para sa atin. Amen. Huwag tayong hindi talaga mag-a-apply. Hihingin natin yan. Kung wala ka ng bigas, manalangin Lord. Wala na kami makain, Lord. Walang mga bangon ng mga bata. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Ano ba naman lagi ang magpapaano sa atin? Pagkain, damit, trabaho. Kung sa damit naman, sagana tayo, amen? Hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Nung nag-lockdown, buhay pa rin tayo. Hindi naman tayo pinabayaan ni Lord. Ang dami ng kalamidad nangyari dito sa bansa natin, pero nanatili tayong buhay dahil sa tulong ni Lord, amen? Lagi tayong iniingatan ni Lord sa lahat ng kalamidad, sa lahat ng problema. Basta, ano sabi niya, huwag mabalisa anumang bagay na pangangailangan natin, hingin natin sa kay Lord. Sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat, kahit dami ng problema, dami ng pagsubok, manalangin pa rin tayo kay Lord. At kasama ang pasasalamat. Lord, salamat sa problema, ipinagkaloob mo sa akin, Lord. Alam ko, Lord, na tagumpayan ko ito sa tulong mo, Lord Jesus Christ. Amen. Dahil kapag tayo ay balisa, wala tayong kapayapaan sa puso at pag-iisip. Amen? Wala talaga kapag tayo ay balisa, iniisip natin laging problema natin. Pansin ninyo, kapag may problema tayo, free lang para magkaroon tayo ng peace of mind. Amen? Kasi ang problema talaga yan. Hindi ka na makatulog yan kahit gabi, iisip lang. Amen? Mangayayat ka pa dyan. Pero hindi mo yan masusolve sa sarili mo lang. Amen? Kundi sa tulong talaga ni Lord. Amen. Kaya unahin talaga natin siya. Ngayon, nagpapasalamat ako kahit umuulan. Nandito tayo. Amen. Dito talaga nakikita kung tunay talaga ang pananampalataya ng isang anak ng Diyos. Dahil sa oras na tayo nag-alala at may takot, manalangin lang tayo at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng naranasan natin. Ang Diyos kasama natin. Amen? At sa Isaiah 41:10, ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palakasin kita at tulungan, iingatan at iligtas. Ano sabi ng Panginoon? Ako sa inyo, huwag kayong matakot. Ako ang inyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Papalakasin kita at tutulungan. At iingatan at ililigtas sa lahat ng problema. Amen? Napakaganda. Ako ang isa sa inyo, huwag kang matakot. Eh, bakit pa rin na mamayani pa rin minsan ang takot sa ating problema? Ibig sabihin, kulang ang tiwala natin kay Lord. Amen? Magtiwala tayo ng lubusan. Dahil kung sa naranasan ng mga pagsubok, sobrang pagsubok naranasan namin. Sa ganitong tagal ng pananampalataya namin. Totoo yan. Pero nananatili kami nakatayo kahit sa ganitong edad namin. Talagang nagsisikap kami na maglingkod pa rin sa Diyos. Dahil sabi ganun, ang nanatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Buhay pa tayo, dapat natin ilaan ang ating mga buhay kay Lord Jesus Christ. Amen? Yan ang pag-alala at takot. Pilipos 4:6-7 at Isaiah 41:10.
Number 4, pag-uusig dahil sa pananampalataya, ito ang panghuli. Pag-uusig sa pananampalataya, 2 Timoteo 3:12. Pakibasa mga bata. 2 Timoteo 3:12. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay dadanas ng mga pag-uusig. Anong sabi dito? Gayon din naman ang tuwid naman, gayon din naman ang nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Jesus Christ ay daranas ng pag-uusig. Amen? Napakalinaw. Lahat tayo gusto natin sumunod kay Panginoong Hesus, talagang daranas tayo ng mga pag-uusig. Kami, nung una-una kami mananampalataya, una pa naman uusig sa atin minsan yung ating sa loob ng bahay. Yan ang una-una. Sunod, mga kapitbahay natin. Kami una-una namin pag-uusig, yung pinaguhuli kami, dinala sa munisipyo, sinunog ang aming simbahan. Tapos, inakusahan kami mga NPM. Tuwing may gawain kami, paggabi, binabato yung aming church. Dito, di natin naranasan yan. Ang ganda ng ating pamumuhay dito. Kami noon, pag maghayo kami, inaambahan kami ng itak. Mga kamag-anak lang namin. Hindi nila gusto na mamulat kami sa katotohanan. Gusto nilang tumigil kami dahil hindi daw tama ang sinusunod namin. Pero hindi kami natakot, hindi kami nangamba. Dahil may Diyos kami, yun ang pinanindigan namin. Kaya hanggang ngayon, nananatili kami, naglilingkod sa Diyos. Amen? Dapat ganun tayo. May pag-uusig natin, tayuan natin yan. Huwag natin, hindi dapat nakakapiktuhan ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Dahil napaka-importante na manatili tayo hanggang wakas. Dahil kung hindi tayo makaabot sa wakas, kalagitnaan pa lang, titigil tayo. Hindi natin makamtan ang buhay na walang hanggan, gantong pala ng Lord para sa atin. Amen? At yun ha, tandaan nyo yun, apat yun. At ngayon, dito tayo sa solusyon kung paano natin mapagtagumpayan. Dapat kasi kung may mga hamon sa buhay, mayroon din solusyon kung paano natin mapagtagumpayan ito, ang ating mga hamon sa buhay. Amen? Dapat mayroon din solusyon. Ito naman, 5 solusyon ito, pero madali lang ito siya. Number 1, magtiwala sa Diyos. Kawikaan 3:5-6. Yan ang unang solusyon na mapagtagumpayan natin ang hamon sa buhay. Kawikaan 3:5-6. Kung sino makabasa, pwede nyo basahin. Kawikaan 3:5-6. Kaya ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng inyong gawain siya'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tahakin. Amen? Anong sabi dito? Kaya ka magtiwala buong puso at lubusan. Ano? Sa Diyos tayo magtiwala. Buong puso at lubusan. Huwag daw tayo magtiwala sa sarili nating kakayahan. Amen? At sa lahat ng iyong gawain, unahin mo si Lord. Siya ay alalahanin. Ibig sabihin, unahin natin siya. Upang ikaw patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen? Ang landas na tatahakin natin, gagabayan tayo ni Lord. Amen? Sa lahat. Kaya unahin na talaga natin siya. Huwag natin unahin ang ating sariling kakayahan. Yan. Magtiwala sa Diyos. Number 2, manalangin ng palagian. 1 Thessalonica 5:17. Palagi kayong mananalangin. Amen? Yan ang pangalawa upang
Pagtagumpayan natin ang mga hamon natin sa buhay, mga problema, pagsubok. Lagi tayong mananalangin. Huwag natin pairalin yung pag-alala. O ano dyan. Kasi pag nag-alala ka na kasi, hindi mo na maisip manalangin eh. Para hanggang tuloy manghina ka na lang. Amen? Kaya ang pangalawa, lagi tayong mananalangin. Yan. At ang pangtatlo, mananatili sa salita ng Diyos. Sa Hosea 1:8. Huwag mong kaligtaan basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay at ang iyong pamumuhay. Ano sabi sa Diyos? Pakaganda, no? Huwag kaligtaan, bulay-bulayan. Ibig sabihin lang, hindi tayo magbasa sa salita ng Diyos. Dahil dito daw, kapag lagi tayo magbabasa ng salita ng Diyos, maging masagana at matagumpay ang ating pagkabuhay. At lalabog sa ang ating spiritual na buhay. Amen? So, dahil kung hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos, hindi talaga lalabog ang ating spiritual na buhay o pananampalataya natin. Kaya napakahalaga talaga, lagi tayo magbasa, lagi tayong mananalangin. Amen? Upang sa lahat ng mga pagsubok, uhamin sa ating buhay na pagtagumpayan natin ito. At ang pag-apat, mamuhay sa pananampalataya at pagsunod. Santiago 1:22. Mamuhay daw tayo sa pananampalataya at pagsunod. Santiago 1:22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Amen. Oh. Ano ang sabi dito? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. At susundin natin ito. Dahil kung hindi natin sinusunod, ang ating napapakinggan, nababasa, dinadaya po natin ang ating sarili. Amen? Dapat talaga tayo may nakikita talagang pagbabago sa ating spiritual na buhay. Amen? Dapat susundin natin lahat ng dapat susundin natin ang mga utos ng Diyos at yung napapakinggan at nababasa natin. Amen? Dahil kung hindi lang natin ito sunod-sunod, dinadaya natin ang ating mga sarili. Pag sinabi natin, mahal natin si Lord, dapat siya lagi ang una sa buhay natin. Amen? Hindi yung minsan nasasapawan si Lord ng iba-iba nating mga ginagawa. Amen? Sa Miyerkules, noon ang dami-dami natin, ngayon ilan na lang ang nagdadalo. Amen? Napakalaking halaga ang prayer meeting dahil dito, lumalago tayo sa ating spiritual na buhay. Amen? Dapat, ang mga gawain hindi natin pinapabayaan. Dapat dinadaluhan natin ito. Amen? Dahil dito, nakakakuha tayo ng solusyon sa mga problema o hamon sa mga buhay natin. At ang panglima, mananatili hanggang wakas. Hebreo 12:1 and 2. Yan ang panglas. Hebreo 12:1 and 2. Kaya nga dahil napaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin natin kay Panginoong Hesus. Amen? Ano sabi dito? Dahil napaligiran tayo ng maraming saksi.
Yung mga saksi dyan, yung mga kaibigan natin na hindi pa naglilingkod sa Panginoon. Nakikita yan ang mga ginagawa natin. Yung mga kasalanan na kabalakid sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, dapat tatanggalin na daw natin. At patuloy tayo sa pagtakbo dahil tayong mga anak ng Diyos para tayong mga manlalaro. Dapat makarating tayo sa finish line. At sino yung finish line natin? Ang Panginoong Hesus. Upang matanggap natin ang gantimpala. Huwag tayo lingon ng lingon kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Tutok natin ang ating mga buhay sa Panginoong Hesus. Dahil kung panay tayo lingon, makikita natin yung mga problema, mga panghamon sa buhay, manghihina tayo. Amen? Kaya anong sabi? Manatili tayo, tutok tayo hanggang wakas sa ating mga kulay. Sabi, kung sino lang yung nanatili hanggang wakas, siya lang yun ang maliligtas. At kung hiwalay tayo sa puno, Panginoong Hesus, tayo ang mga sanga. Pag mahiwalay tayo, hindi tayo magkaroon ng puno. Amen? Kaya kahit anong pagsubok, mga kapatid, umamon sa buhay, may solusyon. Itong 5 na ito, napakabisang solusyon sa mga hamon, problema na ating nararanasan ngayon sa ating buhay. Amen? O kung sino may katanungan at may daragdag, kung wala na, may katanungan ako ha. Para ito, kung sino may prize ito. Dahil may konting blessings ako natanggap sa aking anak. Oh, ay ano ko sa inyo? House and lot yan sa Pasko. Oh. Sino ang nakakaano na 4 na mga hamon sa buhay? 50 pesos yan. Pag naanuhan mo yung 4. Pag na-memorize mo. Sino? Kahit isa. Oh, sige. Pagsubok, kasalanan, pag-aalala, takot, pag-uusig, dahil sa pananampalataya. Amen. O sino pa? Wala? Pagsubok sa kahirapan, bukso, pag-aalala, takot, pag-uusig sa pananampalataya. Ay, yung mga bata, wala. Hindi pa kayo nakinig? O, sa ano naman, paano mapagtagumpayan ang hamon sa buhay? O, sige, ikaw. Wala sa Diyos. Amen. O, may isa na, ikaw. Oo, salita ng Diyos. Mananatili sa salita ng Diyos. O, sige, consider na lang yan. Salita ng Diyos. O, sino pa? Ha? O, amen. 2 ka na, ha? O, sino pa? Pwede Amen. O, may isa pa. O, si ano, Cristel, o, amen? O, kaya dapat, kung may ano dito, mag-take note tayo, tapos tandaan natin. Amen? O, ang kay ano, 3. Sa iyo isa, kay Iman isa, kay Sis Cristel at Sis ni M. O. Kaya anuhan nyo ha, kay mamaya, may prize talaga kayo. Amen? Kaya ganyan yan, kapag tayo ay nakikinig, o isasagot tayo. Ganun din sa school. Kapag focus tayo sa pagtuturo ni Teacher, talagang tatalino tayo. Pero kung nag-iingay ka, hindi ka nagpo-focus, wala ka talaga mag-isasagot. 0 pa. Amen? Kaya ganun din sa kasnalo pa dito sa ating church. Dahil para ito sa kay Lord, dapat mas kung focus tayo sa ano natin school, mas focus tayo sa kay Lord. Amen? O, yun lang, ipikit natin ating mga ulo at mag-pray tayo. Praise God. Hallelujah. O, we praise you, Lord. We glorify your name. Thank you, Lord Jesus Christ. Aming Sunday school ngayon, Lord. Dalangin ko, Lord Jesus Christ, na mabuhay ito sa aming puso, sa aming isipan, Lord Jesus Christ. At ito ang aming gabay na mamuhay na ayon sa iyong kalooban, Lord. Dahil kung sa amin lang, Lord, wala kami magagawa talaga. Kung hindi ka, Lord, amin, Lord, Diyos na buhay o unahin, Lord Jesus Christ. Lord, salamat. Ang lahat ng kapulihan pa, salamat. Binabalik ko sa tanging mo pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah.
Thank you po kay Sister Mary Lou sa kanyang pamunuan. Kasi po sabi po sa Bible talaga na lagi tayo magbasa ng Biblia. Kasi umpis ng Panginoon. Next, dadako naman po tayo sa Thanksgiving. Thanksgiving yung testimony. Sino po magpapasalamat? Wala po ba magpapasalamat? Ako po ay magpapasalamat kay Lord kasi binibigyan niyo po tayo ng mga kalakasan sa pangkatawag. Financial na tulungan niyo tayo sa pagpapagato sa ating spiritualidad. Yan din po sa ating lahat sa sensibility natin na tayo. Meron po ba mga special number? Sige po kung wala na po. Dadako po tayo sa Ito mga pasalamat sa inyo natin na buhay. Pagkatungkol sa mga pagsubok, nung bago pa lang kami sa Panginoon pagkakaling dumaan sa ayos paliwanag kanina ni Sister Marilo, talaga naman ganun ang aming sinabi. Kung iba-iba pa lang siguro, baka iwanan, iba ayaw ko na. Matinding pagsubok dito sa gawain na ito. Pero dinara kami sa kinasuhan kami, tapos sinabitan kami na hindi kahit kung nakinig sila, hindi naman talaga ito salita ng Panginoon ang pinag-aralan. Kaso lang, ganun talaga yung pag-ano nila sa amin. Tapos binabato ang kung may gawain kami, binabato ang simbahan. Kung iba pa yun, ayaw ko na puro bato lumilipat sa bubong ng simbahan. Pero ngunit kami, nanatili kami na nandun doon. Kahit yung pala ko ang bubong ng simbahan namin, nanatili kami nandun sa loob. Kaya mabuti talaga ang Panginoon, nakapanatili kami hanggang ngayon. Matatanda na, hindi ko pa rin ang gawain ng Panginoon. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi po lagi niyo po akong ginagawa sa mga pag-aaral ko po and sa araw-araw po na binibigay niyo po. And nagpapasalamat po ako sa lagi niyo po akong binibigay ng siya magkanan sa pag-aaral ko po. And sana po bukas sa mga parte ko po na exam, lagi niyo po akong gabayan. Bigyan niyo po palagi ng siya magkanan siya makakala po lahat po nag-aaral po. Ingat po, ingat. wala na po ba? Dadako po tayo sa special number. Sino po special number? Wala. Ano po tayo? Dadako naman po tayo sa message na pamuna po ni Pastor Jerry. Ano po na po? Tumayo po tayo. Hihintay ang mga Espiritu sa mga patuloy na tumabay sa atin. Tuloy na tayong puspusin ang kanyang presensya. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special way. Come like a spring in the
the desert. Come to the withered also. Lord, let the sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, and the strength and thy power. Come, in thy own gentle way. Kaya tawagan natin siya. Ano pangalan nito? Dapat katabi mo. Ha? Nalimutan ko yung pangalan mo. Ano pangalan mo? Aaron? Nabubuhay sa pananampalataya. Kaya hindi ako pinanghinaan ng loob. Bagamat nanghina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapigmatiang naranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahan, walang hanggan at walang katulad. Kaya ang paniningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Hindi siya nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Let us pray. Dakila naming Amang nasa langit, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Father God. Thank you so much, Lord, sa panibagong araw na ito, Lord. Nagpapasalamat po kami sa nakalipas na mga araw, Lord, na kami sinamahan mo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat hindi rin po kami nasaranta ng malakas na bagyo. Maraming po salamat, Lord. Maraming salamat. Dakilang Diyos, pinasalamatan din po namin, O Diyos, ang pagkakataon ito, Lord, na muli po kami makasamba sa iyo. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid, Lord, na patuloy mo hinatid mo bigkas at bawat sa amin. Salamat sapagkat na-welcome nila namin ang bawat sitwasyon ng buhay at kami nakarating pa rin upang magpuri, magpasalamat sa iyo, makinig sa iyong mga salita. Di lang pagsamba sa inyo, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa araw nito. Pangunahan niyo po kami, aming Ama. Ano po inyong kalaguin, anong ang pangailangan namin, inyo pong i-provide, Lord. Nakita po sa aming puso na malamig ang aming faith, ikaw magpakainit. Kung nakita ka po na nag-alinlangan, ikaw Panginoon ang mag-encourage, Lord. Kung nakita ka, Panginoon, na nangihina, ikaw magpalakas, Lord. Father God, sa iyo po namin pinagkatiwala ang mensahe ito. Ikaw po ang malugod, ikaw po ang mapurihan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. Kumusta ang mga anak ng Diyos? Kayang-kaya ba? Bless the Lord. Bago po ako magsimula sa ating mensahe ngayon, may akong pahabol na pagpapasalamat kay Lord dahil yung pong nung linggo hindi ako nagpagpasalamat kay Lord dahil kami po ni Mrs. ay 21 years na kaming magkarelasyon, then 19 years na kaming kasal. So nagpapasalamat po ako sa biyaya ni Lord na marami kaming pagsubok na pinagdadaanan, subalit umabot kami ng ganito katagal. Kaya salamat talaga kay Lord. Sabi ko siguro kung wala si Lord sa buhay namin, baka hindi kami magandang ganito. Naniwala talaga ako na tinatawag niya yung yung pong God Center. Okay, salamat kay Lord. Ako po papasalamat na kung ang Panginoon sa buhay natin ay nariyan, siya talagang magbibigay ng pag-overcome sa ating every aspects of our life.
Nagpapasalamat din pala ako dahil nung Friday, bagamat maulan, nakarating ako ng Taguig. Then, naglamay ako doon sa pamangkin kong 1 year and a half, ay 1 year and 3 months. Namatay siya, natulog lang, hindi nagising sa Dubai, galing Dubai pa. Ating, parang apo ko na yon. Then, ang isang pinagpasalamat kay Lord dahil maraming tao doon na ako po ay nag-share ng gospel, then maraming nakinig, maraming nag-receive kay Jesus. So, nagpasalamat ako sa pagkataon yun. Maging aking mga pinsan, aking mga kapatid, mga pamangkin, at mga both side ng mag-asawa ay nag-receive kay Lord. Kaya nagpapasalamat po ako. Okay, tayo po ay dadako sa ating pananampalataya. Pakibasa po natin. For relief by faith, not by sight. Gulang ng faith. Salamat kay Lord dahil alam niyo po yan, ipadala ko sana yan kay Brother Lando, yung ating laptop para i-check kung kagabi gumana siya uli tinisting ni Dan na Daniela. Kala ko papagawa na naman tayo, gumana pa pala Salamat sa Diyos. Okay, so for relief by faith, not by sight. Dugtungan na lang natin. Okay, kumusta ang faith natin? Alam niyo po, hindi kami nag-usap ni Sister Mario kung ngayong topic, pero halos magkarugtong lang siya about faith. Amen? So, sabi nila, the most enemy of faith is doubt. Sabi ng iba. Pero sabi ng Bible, ang enemy daw, the most enemy, the great enemy of faith is reality. Alam niyo po yung reality. Yung sight, nakikita, yan po yung the most enemy of our faith. Kapag tayo po ay nakapokus sa mga bagay na nakikita natin, sitwasyon, mga bagay sa mundo, yun po yung malaking kalaban ng faith. Amen? Pagka ang ating mga paningin ay nakapokus na sa material, sa mga bagay sa mundo, sa mga circumstances, doon na po pwedeng humina yung faith natin. Kaya nga, sabi ni Paul, we live by faith, not by sight. Bakit? Kapag sa nakikita tayo, nakapokus, hindi tayo lumalakad sa faith araw-araw, pwede ho tayong mahila pwedeng mawala yung faith natin. Amen po ba? Maniwala po tayo doon. Kaya nasabi doon sa gospel na binasa ni Aaron, ay sabi doon na ang aming paningin ay nakapokus sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi sa mga bagay na nakikita, sabi niya, sapagkat ang mga bagay daw na hindi nakikita ay ang eternal o pang walang hanggan. At yun daw mga nakikita ay panandalian lamang. Minsan kapag tayo ay dumaranas sa ganun, yun po naapektuhan po ang ating pong yung sigla ng ating faith. Kumusta po ang ating mga faith? Kumusta na po? Yan po ba ay meron pang apoy? Meron pa bang apoy yung faith natin? Minsan kailangan nating suriin yung ating mga sarili. Ang faith ko ba'y narito pa? Kapag kayo ay nakakapunta pa po sa gawain ng Panginoon, very possible na ang faith po natin nariyan pa. Pero kapag padalang, then wala nang attend, ibig sabihin, ang kanyang faith ay unti-unti nang lulupay-pay ang faith niya. Kasi, bakit siya magcha-church kung wala nang faith? Ano pang pupuntahan niya? Amen? Hindi na siya pupunta ng church, wala na ang faith Anong gagawin niya sa church? Amen?
Kaya magpapasalamat po tayo kahit marami pa tayong sitwasyon sa buhay na maagaw sa ating pananampalataya. We are still na nandito tayo. Amen? Bless the Lord. Napakabuti ni Lord. Hindi mo tayo binibitawan ng Panginoon. Napakaganda ng Sunday School at muli nilang na-remind, ano ba yung pinag-aanan nila sa Sir Marilu bago sila lumago sa faith? Di ba? Sino nakaranas sa inyo dito na binato? Hindi naman, yung bubong natin. Yung sunugin yung simbahan, di nakaranas. Ang naranasan lang nandito, yung makakating bila. Yung mga sabi ni ano, sabi ni Juan, sabi ni ano, yan, sumasakit ang puso. Ayaw ko na nga dumalo kasi pangit ng sinabi niya. Yun lang, napaka ng ating faith. Napakababaw, madali lang matinag. Dahil lang sa sinabi ni ano, dahil lang sinabi sa ano. Pag ang faith natin nakabatay ho sa sinasabi ng ilan, hindi po tayo mananatiling matatag. Amen? Kaya nga, hindi tayo dapat mag-focus sa mga paligid natin. Mag-focus tayo kay Lord. Yung faith natin, dahil hindi naman talaga maiwasan eh. Kahit sa Bible ho, merong sinasabi sa Bible, sa Gawa, chapter 20, na mismo kapatid mo sa pananampalataya ay gagamitin ni Satanas yan. Naniwala kayo? Na mismo kapatid mo sa faith, maaaring gamitin ni Satanas para ikaw panghinain. Challenge din yun, nasa iyo yun, kung magpapadala ka. Hello, mga kapatid. Challenge yun. Ay, ano ko sabihin niya? Kung may sinasabi siya gano'n, bakit apektado ako? May faith ako kay Lord eh. Si Lord na bahala sa kanya. Ipag-pray mo na Lord, ikaw na magtuwid sa kanya. Amen? Hindi ikaw yung maapektuhan. Ikaw yung lalayo sa Diyos dahil ang kapatid mo nagsalita na hindi maganda. Talo ka. Eh, wala namang perfect na church eh. Pupunta ka sa ibang church, ayoko na sa church na yan kasi nangina ng faith ko. Pagdating mo doon, mas marami pala sigalutan. Alis ka na naman. Ganun po, mga kapatid. Kaya ang faith, hindi po tayo nakabatay sa ating emosyon. Kasi pag mahina yung emosyon natin, masaway lang tayo ng konti, ayoko na nga. Gumagawa na ako, sinasaway pa ako, pinagsabihan pa. Masyadong mahina ang emosyon. Sinasabihan lang, sinasadisan, nanghihina na. Ay kapag ganun mo, hindi po magtatagal ang iyong faith. Kaya ang faith po, mga kapatid, ang mundo ay nagtuturo na maniwala lamang sa nakikita. Pero ang mga Kristiyano ay tinawag na mamuhay sa pananampalataya. Hindi sa nakikita. Hindi nakikita ang bukas, ngunit nakikita ng Diyos ang lahat ng mangyayari. Ngunit alam natin kung sino ang may hawak ng ating kinabukasan. Amen? Sabi ng mundo, to see is to believe. Tama? Tsaka na lang ako maniwala pag makita ko. Meron akong ganyan eh, kasama sa trabaho ko, meron akong ganyan katrabaho. Sabi nga, tsaka na lang, gusto kong mismo, yung bang may namatay na tao, na galing sa langit, sabi niya, at magpapatutuo na totoo ang langit. Gusto ko doon ako maniwala, grabe. No? Pero yun, para siyang si Lazaro, yung mayaman. Sabi niya, subuin mo yung ano, subuin mo yung si Lazaro, subuin mo na sabihin doon sa aking mga kapatid na maniwala sila na merong impyerno. Sabi naman, ay kahit sabihan niyan mga yan, hindi yan maniniwala. Kahit patay na muling nabuhay ang magsabi, hindi sila maniniwala. May mga taong ganun, gusto nila mismo ang Diyos ang bababa. Eh sabi ko, si Jesus nga ang galing sa langit eh, pumunta dito para magpatutuo. Hindi, Bible lang kasi yan eh. Gusto talaga yung tao talaga galing impyerno. Uy, totoo talaga impyerno, nabuhay ako. Ganun talaga ang gusto. To see is to believe. Pero alam niyo po, ang faith, hindi ganun. Nakikita mo o hindi, pag sinabi ng Diyos, maniwala ka. Yun yung faith. Amen? Kapag po ang faith natin ay nakabatay lang sa nakikita, hindi yan faith. Amen? Hindi yan faith. Yan ang human belief. Kasi, kaya ka naniwala, kasi nakikita mo. Pero kung wala, naniwala ka, yan ang tinatawag na faith.
na katanggap-tanggap sa Diyos. For example, paano mo paniwalaan ang Diyos na gayon hindi mo siya nakikita? Amen? Kaya kayo nandito kasi may faith kayo kasi hindi dahil kay pastor kayo nandito. Kaya kayo nandito, naniwala kayo na mayroong Diyos na kahit hindi natin nakikita, may Diyos. Kaya ibig sabihin, may faith about isa sa atin o may pananampalataya. Kaya tayo nandito. Ay, amin po ba? Faith, trust God's promises even when circumstances are difficult. Tingnan niyo po mabuti, ang faith daw po, faith, trust God's promises even when circumstances are difficult. Halimbawa daw po si Father of Faith, our Father Abraham, siya po ang father ng faith. Abraham, naniwala siya na magkaroon sila ng anak kahit baok si Sarah at matanda na, pinangakuan sila ng Diyos, pero sabi, kahit baok, naniwala silang magkaanak. Ano nangyari? After 25 years pa, nangyari yung promise. Pero pinanghawakan niya ni Abraham, ano nangyari? Nagkaroon na kaganapan, nagkaroon yung buwan doon sa wala, nagkaroon ng meron. Kasi hindi nag-give up si Abraham sa paniniwala. Mga kapatid, ano yung inaasahan mo na faith ngayon na dapat hinihintay mong mangyari? Ang nais ng Diyos, hanggang ngayon, hawakan mo yung promise niya. Kasi faith, sabi nga, faith trust God's promises. Kahit mahirap yung circumstances, panghawakan mo. For example, katulad nung nakarang Sunday, nabanggit ko, ang literal, ang part natin is gawin yung para sa atin, para umunlad tayo. Pero huwag bitawan yung paniniwala sa Diyos na siya pa rin ang siyang gagawa ng higit sa lahat sa buhay natin. Amen? Siya pa rin. Ibig sabihin, hindi po kung narinig natin na kailangan mong gawin ang lahat para umunlad ka, itabi mo na si God. Amen? Di ba nabanggit ko, kailangan mag-aral, kailangan magbasa, tama? Para umunlad ang buhay. That is our part. Kasi hindi rin naman pwede na pinanghawakan mo yung promise ni Lord, pero wala ka rin naman ginagawa. Hello? Pwede rin yun, pwede mag-ganon. Wala kang ginagawa, pero nangangarap ka, nagtitiwala sa pangako ni Lord, pero wala kang ginagawa, hindi po pwede. Dapat, we live by faith, not by sight. Ibig sabihin, yung faith mo, ipinamumuhay mo. Nilalakaran mo yung faith mo. Ibig sabihin, habang ikaw lumalakad sa araw-araw, ang faith mo ang siyang nangingibabaw. Amen po ba? Andun yung pagtitiwala sa Diyos. Sa paningin ng tao, imposible. Ngunit sa Diyos ay walang imposible. Dapat hindi mawala yun, mga kapatid. For example, mahirap tayo. Yan yung totoo. Mahirap tayo, pero huwag mong itabi na isang araw kaya kang paunlarin ni Lord. Hello? Kasi kapag nakapokus ka na lang sa sarili mong kakayahan, meaning, yung faith mo naalis, nakadepende ka na lang doon sa pagsisikap mo. Magsikap ako, sabi ni Pastor, kailangan magbasa, mag-aral, magsikap, magpakasipag. Tinabi mo na yung pagtitiwala mo kayo. Dapat, oo, magsikap ka, pero ang faith mo dapat nananatili. Amen? Faith without action is dead. Tama ba? Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Ito si Aaron may nakikita ng bata. May talino ito. At saka nagsusulat. May pag-asa ang bata ito. Si GC. Si GC pa nga, GC. Meron itong future. Kasi magaling yung makinig. Si Dimbert. Si Manuel. Si Iman. Yan. Nakita ko po yung may mga future ang mga batang ito. Nakita ko po yung mga future. Yung mga batang nandito, masipag kumalo, may future, good future kayo. Kasi kaya nga kayo nandito, meron kayong magandang kinabukasan. Lahat mo tayo nandito, a good future. Amen?
Yan po yung ibig sabihin ng faith. Faith, trust God sa mga bagay kahit sa hindi magandang circumstances dapat mangingibabaw yung faith natin. Amen po ba? Katulad ng panahon natin, panay ang bagyo, yung ibang mga bansa ay talagang wasak-wasak yung bahay nila. Salamat sa Diyos, sabi super typhoon daw yan. So tayo ay nananalangin. Salamat sa Diyos, tingnan mo. Di ba, ang kilang, minor na dumating sa atin. Ako'y naniwala. Tama yung sabi ko nung Miyerkules, sabi ko, nag-usap ko ni Sister Marilo dito, ilan na kami dito, sabi namin, malakas ang bagyo, ipag-pray natin, dahil napakalakas. Pero naniwala ako na pagpasok dito sa atin, hindi gaano kalakasan dahil maraming Kristiyano dito, kumpara mo sa ibang bansa. Amen? Malaki pong tulong ang prayer ng mga anak ng Diyos. Sabi ng Santiago, 5:20 yata ng Santiago yun, makapangyarihan ang panalangin ng mga taong matuwid. Ibig sabihin, sino ba matuwid? Yung mga anak ng Diyos. Hello? Hindi dahil perfect tayo, kundi dahil sa anak tayo, at tingin sa atin ng Diyos ay matuwid. Maring may problema sa pamilya, sa kalusugan, kabuhayan, huwag hayaan ang sitwasyon ang magdidikta sa iyo at sa iyong faith. Hayaan mong pangako ng Diyos ang magbibigay ng lakas sa iyo. Hello? Marami tayong kinakaharap. Maring ma-discourage tayo sa sitwasyon. Hindi dapat yun ang magdidikta sa faith mo. Amen po ba? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Dahil yung iba, kaya yung iba ay hindi na nakakadalo, hindi natin alam ang sitwasyon. Palagi naman may sitwasyon. At iniunawa naman natin yan. Bakit din sila nakakadalo? Eh, marahil may mga kailangan gawin o emergency. Yung iba naman, hindi natin alam kung nadala na sila ng kanyang sitwasyon. Kaya ang faith po, hindi siya biro na aspito ng buhay. Dapat ito'y mangibabaw sa ating pagkatao. Yung faith na yan, huwag niyo pong hayaan ang bitawan natin yan. Kasi po sabi sa Bible, marami daw po sa huling panahon. Marami raw po katalikod at marami ng manglalamig. Marami raw katalikod sa pananampalataya sa huling mga araw. Bakit kaya sinasabi doon? Kasi nga, ang kanilang faith ay hindi matibay na pundasyon. Kunting uga lang, kunting pagsubok lang, atras na. Amen? Salamat sa Diyos, dahil tayo marami din pinagdaanan, still nandito pa rin tayo. Amen? Nakakatayo pa yun tayo. Pangilang taon na tayo ngayong November, ang CCMC 7 years na ngayong December, di ba? 7 years na natin nasuon sa tulong ng Panginoon, nagpapatuloy ang CCMC. Kung bawat isa sa inyo, lalo ang mga leaders, ay umayaw na, may CCMC pa ba? Wala na. Hindi naman pwedeng tatayo si pastor dito mag-isa lang. Amen? Kaya, lalong-lalo sa mga leaders, nakasalalay sa atin ang ministry. Napakatatag tayo. Kung meron tayong pinagdadaanan, mangibabaw dapat ang pananampalataya natin. Amen po ba? Huwag nating tingnan ang sitwasyon ng malaki pa kaysa sa Diyos. Hello? Kasi kung meron kayong pinagdadaanan, ikumpara sa pinagdadaanan ko, bakit hindi gusto yung pinagdaanan ko? Ako, araw-araw, mabigat pinagdadaanan ko, pero sa habang ng Diyos, nakakapagpatuloy. Amen po ba? Nandun si Lord, pangako niya, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Kaya anong dahilan ng mga iba, bakit ang faith nila nawawala? Kasi, hindi talaga nakapokus sa Panginoon. Malikot ang paningin, kung saan nakatingin. Imbis mag-focus sa faith kay Lord, tumitingin katulad ni, alam niyo patulad ni Pedro. Si Pedro, yung sabi niya sa Panginoon Jesus, ay no, lalakad ako sa tubig. Sabi ni Jesus, sige, kaya mo yan. Tumingin ka lang sa akin, mag-focus ka lang. Di lumakad si Pedro, di rin yan, lumutak siya sa tubig. Naniwala siya nakapokus lang tayo sa Jesus. Humangin. Tinisting na yung faith niya, lumakas ang bagyo. Pagtingin niya sa bagyo, hangin, saka ang lalaki ng alon, tumingin siya kanon, natakot siya.
nalulod siya ngayon. Bakit ka wala yung faith? Napalitan ng takot. Ganun po eh. Once na tumingin ka sa paligid mo ng mga challenge na kaaway, sige nga, kung may faith ka, hilulubog ka. Salamat sa Lord, dahil nandyan siya, sasanggipin ka agad. Nung lumubog si Pedro, hindi naman siya pinanood lang ni Jesus. Sinagip siya ni Jesus. Amen? Yan yung kabutihan sa atin. Na kapag mayroon tayong pinagdadaanan, hindi ka panuorin lang ni Jesus. Aahunin ka niya para huwag lumubog. Paano? Sabi ng Bible, lahat ng tao daw ay nakaranas sa pagsubok. Ibig sabihin, pagsubok, mga hindi magandang karanasan. Ang pagkakaiba natin, yung mga unbelievers, ang alam niyo po ba, napakaraming naranasan din yan. Ang kaibahan natin, meron tayong Jesus, na kapag ikaw lumubog, inaabot niya agad din yung kamay. At hindi niya hayaan na lulubog ka sa sitwasyon. Yun yung kaibahan na may Kristo sa buhay. Yun ang kaibahan kung may Jesus ka. Hindi ka tuluyang manunubog. Kaya nga sabi ni Jesus, manatili lang kayo sa akin hanggang wakas. Huwag kayong tumalikod. Amen? Ganun po eh. Kaya dapat tayo lalo mga kabataan ngayon, hindi natin alam kung hanggang saan ang faith ng mga kabataan ito. Habang lumalaki kayo, dapat patuloy kayo sa Panginoon. At wala po akong nabalitaan na tapat sa Diyos ay napariwara. Amen? Sabi ni Haring David, mula sa aking pagkabata hanggang sa aking pagtanda, wala akong nakitang tapat sa Diyos na naging hampas lupa. Sabi ni Haring David, walang naging hampas lupa kasi nanatiling tapat. Amen? Hindi din pabayaan ng Panginoon. Ang kailangan lang yung faith mo ay hindi mo yan mawala. Yan po lamang ang isa sa hiningi ng Diyos. Faith o pananampalataya. Sapagkat sabi ng Hebreo 11:6, sabi niya, kung walang pananampalataya, hindi nalulugod ang Diyos sa mga tao walang faith. Hindi niya kinalulugdan ang mga tao walang pananampalataya. Kaya kung meron man tayong pahalagahan sa ating mga sarili, walang iba kundi yung ating pananampalataya. Kung ako po, sa awa ng Diyos, kung ako lang, matagal na akong wala sa Panginoon. Kung tumingin na ako sa sitwasyon ko, wala na. Tagal na. Nakaka-discourage kaya. Ikaw ba naman magbagong buhay, mag-decide ka, masira ang pamilya mo? Sakit mo. Samantalang nung nasinggo ka pa, buo pamilya mo. Buo yung pamilya ko noon, nasinggo ako, saya namin. Buo ako ng pamilya ko. Nung nag-lingkod ako, nag-decide ako sumunod sa Diyos, nasira. Ako yung may vision na nabaliktad yung una kong partner sa buhay, yung una kong asawa, siya napunta doon sa pwesto ko. Tinalikuran ko yung mga paglalasing, siya ang tumalik. Napamarkada siya hanggang nasira ang pamilya namin. Ako naman yung nagsusumikap sa faith ko, nag-aaral ako ng Bible school. Siya naman nandun sa mundo. Kanya ang hatakan namin. Grabe, pagdating ko ng 11 ng gabi, nadaanan ko siya, nagsiserve siya ng inuman. Galing ang Bible school. Kita niyo mga pinagdaanan ko, kung ako po ay talagang bumitaw na awa ng Diyos, kaya ako nagpapatuloy. Dumating yung punto na 2 buwan ako hindi nagbasa ng Bible. Kasi na-discourage na ako. Sabi ko, Lord, akala ko ba pag nagbago ay titibay pa ang buhay namin? Bakit baliktad ang nangyari? Hindi ba? Ang bigat. Pero sa awa ng Diyos, nakapagpatuloy. Baka kayo ay makaranas ng pagkahiwalay ng partner, baka mawala rin kayo sa church. Hindi mo na, pastor, kasi hiwalay kami. Hindi mo na ako, nanghihina ako, hindi na ako magsamba mo na, tsaka na lang. Hindi, nakasawa ko ng panibago, ito, mahirap din dahil talagang hindi pa ganun ka-mature. Challenge everyday, nagkasakit pa lang, bumigat ang sitwasyon ko. Layo pa ng trabaho ko, nakakapagod lahat ng sitwasyon ko. Pero sa habag ng Diyos,
yung faith hindi nawala. Amen? Marahil ganun tayo, iba-iba ang pinagdadaanan natin. Hindi nga si Sister Nene nung karang Miyerkules ng pagtuturo niya. Marami rin siyang pinagdaanan. Nagpapasalamat siya. Halos durog na siya, pero nagpapatuloy. Di ba? Sino dito halos durog na, pero nagpapatuloy? Mapalag tayo. Yung iba po, hindi naman nadurog nakantila na konti, wala na. Mahirap, hindi po malalim ang pagkatanim ng faith. Number 2, faith obeys when, even when do not understand. Ang pananampalataya daw po, sumusunod sa Diyos kahit hindi mo naintindihan ang sitwasyon mo. Sunod ka lang. Parang si Noah o si Noe, pinagpatayo siya, pinapagawa siya ng barko o daong. Binigay sa kanya ang lahat ng detalye, ng sukat, ng laki. Gawa lang siya ng gawa. Hindi niya sinabi, paano ba't ako gagawa? Wala namang ulan, hindi mo uso ulan nun Wala pang ulan nun kasi ang dumidilig sa lupa nun is yung mga tubig lang na hamo, ganyan, tapos yung tubig ng sa ilog. Wala pa ulan nung panahon na yun. Bakit gagawa ko ng daong na ito? At pinagawa pa sa kanyang daong, walang manubila. Isipin niyo yun. Pag sumakay kami ng daong na yan, saan pupunta? Wala namang manubila na pinagawa Paano niya kontrolin yung daong na yun o barko na yun? Paano kontrolin? Wala kang manubila. Anong ginawa ni Noe? Sunod lang siya. Hindi niya maintindihan ang pinapagawa ng Diyos. Pero sumunod lang siya. Wala siyang maraming complaint. Wala siyang maraming tanong. Tayo, ano yung pinapasunod sa atin? Simple lang. Dumalo ka lang anak, magbasa ka lang, makinig ka lang anak, para yung faith mo laging manatiling matatag. Amen. Minsan kasi pag tayo hindi na tayo mahilig dumalos gawain, yung unti-unting hihina ang faith mo. Liban may mga reasonable naman Hello. Alam naman ni Lord yung mga reasonable Pero kapag hindi, unreasonable, pero hindi ka pumunta, talagang ikaw na mismo manghihina Kaya ganun po yun. Ang pananampalataya ay pagsunod sa Diyos kahit hindi mo naintindihan ang sitwasyon. Amen? Katulad no sa akin, sabi ko, bakit ganun nun? Pakabuti naman ako noon. Dati lahat ka lang ginagawa ko, salbahin ako. Masaya naman kami. Pag-inuman kami lagi, kakantahan kami, dami kong bisita. Nung ako naging Kristiyano, naging tahimik ang bahay. Naging bankrupt ang aking tindahan, naputulan kami ng telepon. Nasira ang pamilya ko, aking asawa nagluko. Bakit ganito? Yun pala, bahagi talaga ng buhay. At yun nga, pag ang partner mo sa buhay ay hindi malalim ang faith, tatakot talaga ang pamilya. Kaya gusto ng Diyos, pareho kayong partner malakas sa faith. Hello. Napakaganda po mga kapatid, kayong mag-partner, pareho kayong malakas. Kasi once kayong mag-partner, ikaw lang malakas, pero yung partner mo mahina. Lalay-lay ang faith nyo. Tayo po ang nagmamaniobra sa tahanan, sa pamilya Tama ba? Si nanay at si tatay, yan yung driver sa pamilya. Ngayon, tumaob yung isa mahina, tumaob ang pamilya. Pareho dapat ang mga mag-asawa na matatatag sa faith. Ngayon kung ang partner mo mahina, maapektuhan ka rin. Ganun po yun. But salamat sa Diyos, ito nagpapatuloy po tayo sa Panginoon. Kahit di mo naintindihan, tuloy ka lang sa Panginoon. Number 3, faith sees God's power beyond human limitation. Amen? Katulad ni David. Yan ay isang halimbawa ng faith o pananampalataya. Ano ang halimbawa ni David? Ang laki na kanyang kalaban. Baka hanggang tuhod lang siya. Di ba mga bata, napapanood niyo yan? Si David at si Goliath, madalas ikwento sa inyo yan, mga kabataan. Alam niyo, umiiral kay Goliath, kay David? Faith. Hindi yung
Kayanin ko yan kasi malakas ako. Hindi. Ang pananampalataya niya sa Diyos, yun ang tumalo ay kilala. Ibig sabihin, ang faith daw po ay nakatingin sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka nakatingin doon sa kakayahan mo at ng tao, kakayahan ng tao, kundi sa Diyos. Nakapokus ka sa kapangyarihan ng Diyos. Na-exercise natin yan, di ba? Minsan, nasabi ni Sister, wala kaming pera, pero naniwala kung hindi kami pabayaran ng Diyos. Yun ang faith. Amen? Minsan, si Padre Patrick, pagdating niya doon sa trabaho, nagulat siya, nabutan siya ng 1,000 ng ano. Nakita ko, sabi ng Lord, kailangan mo. Ito mga ganyang experience. May faith. Huwag natin hayaan ang faith natin pananampalataya mawala sa buhay natin. Dahil yan lang kaisa-isa ang requirements para ang bumukas ang pintuan ng biyaya ng Diyos. Faith. Hello. Ang faith lamang ang tanging access to God's power. Kahit nga sa salvation, kaligtasan mo, without faith, wala kang kaligtasan. Kaya ang faith, yan ang susi ng lahat para bumukas ang biyaya ng Diyos. Eh walang faith, paano mo maranasan ang biyaya ng Diyos kung walang faith? Hindi, Pastor, ako naman matalino. Ako naman ay nag-aral, graduate ng kolehiyo. So mabubuhay na ako. Yes, pwede. Di ba? Maraming mga tao na mayaman wala naman sa Diyos, walang faith daw, na mayaman naman. Kaya ba't ang tanong, the question is, hanggang kailan yun? Pag namatay siya, ang bubulaga sa kanya ay dagat-dagata, apoy. Hello? Mayaman sa lupa, impyerno sa kabilang buhay. Hello? Kasi wala faith. Hindi niya pwedeng bayaran ng langit. Ako milyonaryo, bayaran ko ang langit. Ay, hindi. Walang pira-pira system sa langit. Walang palakasan doon. Isa lang hiningi ng Diyos na requirements. Ano? Faith. Kanino? Kay Jesus. Then will come ka save him. Isa lang kailangan ng Diyos para magkaroon ng himala sa buhay mo. Ano? Faith. Amen? Without faith, walang himala. Gusto mong gumalay na ipag-pray ka, pero ang pinagpuno ka ng doubt, wala na yung resulta. Walang faith. Lahat ng area ng buhay natin, pinaka-number 1 sa lahat sa atin, yung pananampalataya. At the right faith, tamang pananampalataya. Dahil sabi sa Bible, may mga maling pananampalataya. Isaiah 44, malinaw pananampalataya. Naniwala sila sa mga nilikha ng kamay at doon sila nagsidalangit lumuhod. Sabi ng Isaiah, mga bulag ang mga naniwala doon. Nailigaw sila ng maling pananampalataya. Sino yun? Lumuluhod doon sa mga larawan. Kaya nga may mga tao ayaw sa atin. Kasi iba yan dyan sila. Kasi yung ating kinagisnan, inaano nila. Sabi ng Bible yan kasi palibasa sila, hindi nagbabasa ng Bible. Ganun din naman tayo yun wala tayong alam sa Bible Akala natin tama ngayon ganun. Tingnan mo sila ngayon, ang dami nila, pero ang buhay nila, walang pagbabago. Bakit? Ang faith nila nasa maling Diyos. Naniwala po ba kayo ang tunay na Diyos na bumabago ng buhay? Kapag, sabi ni Jesus Christ, sabi ng 2 Corinthians 5:17, kaya ang sino mang nakikipag-isa kay Kristo Jesus, isa ng bagong nilalang. Nawala na yung dati niyang pagkatao, siya'y bago na. Kapag na-meet mo ang tunay na Kristo, nakilala mo siya, ang tunay na Kristo, na-receive mo, nakilala mo, unti-unti kanyang babaguhin. Bakit itong iba, Kristiyano din daw sila, pero bakit walang pagbabago hanggang mamatay? Hindi naman tunay na Kristo ang nakilala. Naniwala kayo? Sabi ng Bible, marami raw nangangaral na iba ang Jesus ang pinakilala. Kaya kung tayo hindi nagbabasa, si Jesus to. Ito si Jesus. Maniwala kayo. Ito si Jesus.
then naniwala ka. Ano ang patunay na Jesus na? Babaguhin ka na. Ay, hindi ka na bago. Lalo kapag sumama, ay, ito na Jesus na. Ibigay mo yan, ipaparada nila na. Takot ang mukha. Ito, Jesus ko. Jesus ko, may nagsusunto ka na. Yan ba yun? Nagsusunto ka na. Nagragatiyo ko. Yung nakita silang nagsisigaw doon, nangangaral ng Bible. Ayaw ng Panginoon, pupuntahan na, bububugin nila. Yan ba yun? Ang tunay na nakakilala kay Jesus, nababago ang buhay. Marami pong mula ang mga ngaral dito sa lupa. Eh ngayon, nakabase ka ngayon sa iyong paningin. Gusto ko dyan, malaking church, di aircon, ang dami nila. Dyan ako, baka yan ang tunay na Kristiyano. So, sabi ni Paul, we live by faith, not by sight. Hindi ka nakadepende sa nakikita mo kung marami sila. Kundi, ang faith mo nakapokus sa Diyos na hindi nakikita. Kasi ang tunay na Diyos is Spirit. Hindi siya nakikita eh. Yun yung isang faith na dapat mong i-exercise na ang Diyos, hindi siya nakikita, Espiritu siya. Yung iba pupunta doon sa may nakikita. Yan ang Diyos eh, yan ang galawan ng Diyos. Ano ang balik sa kanila? Sabi sa Bible, sinusumpa niya hanggat sa ika-4 na saling lahi ang sinong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na yan. Faith na mali, na akap-akap ngayon na mga kababayan natin, yakap-yakap nila ang pananampalatayang mali hanggang mamatay sila. Ayaw makinig sa pangangaral. Ayaw natin kung meron tayong kinaliwanagan nung karaan eh, nung Merkulis, wala rin. Ngayon, wala rin. Hindi natin alam kung anong dating sa kanya. Kinaliwanagan natin na ang Diyos ay napupuot sa mga Diyos-Diyosan, mga ribulto. Kung hindi niyo yan paniniwalaan, aalis kayo dito, babalik kayo doon. Ganun nangyayari. May ibang ganyan eh. Pag inaralan mo na tunay na Diyos, ayaw na. Kasi napamahal na doon sa kinakisnan niya. Naakala na yun ang Diyos. Maling-mali po, mga kapatid. Huwag kayong padaya sa mga nakikita natin. Kahit yung mga ribulto na yun ay magsilipat at maghimala, huwag yung paniwalaan dahil gawa ng kaawayan. Dahil ang Diyos hindi nakikita. Faith, sabi nga we live by faith, not by sight. Kasi Spirit, ang Diyos hindi ka depende sa nakakita o nakikita mo. Isa po yan sa dapat ingatan natin. Number 5, faith gave us hope for the future. Amen? Ang yan na pananampalataya daw ay nagbibigay ng pag-asa sa binaharap. Hindi yung nawala ka ng pag-asa. Pag wala ka ng pag-asa sa inaharap mo, meaning wala na yung faith mo. Puro na lang negative lang nasa isip mo. I believe that faith is positive. Amen? Positive. Pag positibo yung pananaw mo, ibig sabihin, faith ang nangingibabaw sa'yo. Hello, nandyan pa po ba kayo? Ulitin ko po, pag positibo ang nilalaman ng puso mo at isip, meaning nandyan yung faith sa'yo. Positive thinking ka. Pag naghari sa puso mo yung negative, meaning ang faith mo ay naa-under ng iyong negative. Nawala na yung faith mo pag ganun. Kasi faith is positive. Lagi yan positibo. Lagi yan may sinasabi, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi, ganito, sa ganito sitwasyon, hindi, ang Diyos ay buhay. Yan yung mga positibo. Hindi yung wala na tayong pag-asa. Oo nga eh, wala na pag-asa. Negative na, wala ng faith. Ganon po yan mga kapatid. Alagaan natin. Faith give us hope for the future. Kaya sabi, di ba? Doon sabi ni Jeremiah, madalas natin sabi ng Jeremiah, sabi doon, sabi ng Jeremiah, ayun o, ilagay natin o, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, and not to harm you, plans to give you
hope, and a future. Tama nyo? Yung plano ng Diyos sa future, hawak na yun. Dapat ganon din tayo yung future natin. Dapat naka-align yan doon sa pangako ni Lord. Na hindi yung negatibo ang mangingibabaw sa atin. Amen po ba? Ganyan po ang faith. Conclusion? Mga kapatid, ang buhay Kristiyano hindi nakabatay sa ating nakikita, kundi sa ating pinaniwalaan. Ang paningin ay limitado, ngunit ang faith ay kumakapit sa walang hanggang Diyos. Kapag sinabi ng mundo na imposible, sinabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin. Amen? Challenge. Ano ang tinitingnan mo ngayon? Problema o siga? Hello? Pagpa ang sitwasyon natin sa buhay, ano yung tinitingnan natin? Siga o yung sitwasyon ng buhay na parang wala nang nagbabago, parang wala nang pag-asa. Ibig sabihin, huwag mong hayaan ang faith mo mawala. Yan lang ang tanging nating kayamanan. Amen? Praise the Lord! Salamat sa Diyos dahil sa dami-daming tao dito sa mundo, iba-iba tao sa mundo, mayayaman, mahirap. Ikaw at ako nandito ngayon nasa tamang faith ka. Hello? Hindi po doon sa maling faith. Dahil kapag mali ang iyong pananampalataya, hindi mo na mapapawi ang iyong kaluluwa. Iniwala po ba kayo na kapag mali ang faith mo, maaari ka mapuntang impyerno? Amen. Ikaw nandoon ka sa mga kulto. Alam mo po ba ang mga kulto ay nasa faith din? May faith ang mga kulto. Ang tanong, saan ang punta nun? Impyerno. Kasi mali ang faith. Mga pinag-aralan, nataas sa pinag-aralan, abogado, mga police teacher, doktor, membro ng kulto. Bakit? Ang ibig sabihin ng kulto, hindi God standard ang pinaniwalaan siya. Pag faith alone, pag Bible alone, Bible lagi ang basihan at tamang pag-unawa, nasa tamang faith ka. At hindi ka manganib na ipagpatuloy yung faith mo na sinimulan. Lalo kung may hawak ang Biblia, hindi ka lang nakadipindi kay pastor, hindi ka may liligaw. Amen? Ayun iba, Bible na, makabaliw yan. Okay, magpasa niya, mapapaliw kayo. Sabi, niniwala mo gano'n. Bakit yung sabi ng mga aral? Sabi niya rin Solomon, yung daw nang babasa ng salita ng Diyos, lalong tumatalino. Sabi, hindi nakakabaliw yan. Baka nabaliw kasi hindi kumakain. Hindi natutulog, hindi kumakain. Eh kahit nga hindi nga nagbabasa ng Bible, nababaliw eh. Bakit? Hindi nakain. Meron naman nag-adik, hindi naman nagbasa ng Bible, ba't siya nabaliw? Hindi kumakain. Amen po ba? Ganon po yan, mga kapatid. Ganon ang faith. May mga discouragement. Pero, hindi ka nagpapadala, mapalad po tayo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Tayo po ay tumayo. Amen tayo. Glorify me. Amen. Tingnan natin po. Tutunog naman ito eh. Ano ba ito? Kaya ano ba yung kinakala mo? Kalimutan ko. Tulog ka. And precious silver purify my
your God, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I just to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. You refine my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart. My sin, give within, refine us fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Usapin natin si Lord, mga kapatid. Sabihin natin sa Kanya kung ano mga ating kalagayan ng ating faith. Tuloy natin hiningi sa Kanya ang kalakasan. Patuloy niyo po aming kapatagin, Lord. Patibayin niyo po kaming lalo ang mga kaparaanan ninyo upang kami manatili sa aming pananampalataya ay aming pong kaharapin. Kung ito'y